Nagsimula na ang pangongontrata ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan pero maaari pang humabol ayon sa LTFRB at hindi na required ang GPS. Tulong yan, ngayong mahal ang langis. Ang tanong, magkaka-rollback ba sa susunod na linggo? Nakatutok si Maki Pulido. Masundan pa kaya ang big-time rollback nitong Martes? Depende na sa mangyayari sa giyera sa Middle East hanggang Biyernes. Bahagya ng bumaba ang pandaigdigang presyo ng petrolyo batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS sa nakalipas na 2 araw. Yan ay kahit pabigo ang peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran at kahit nagdeklara ng sariling naval blockade si Trump sa Strait of Hormuz. At kung magtuloy-tuloy ang pagmura ng langis sa MOPS, posibleng mag-rollback o kaya hindi gumalaw ang presyo. Medyo steady pa siya. Hopefully, they don't do anything very drastic or very violent. Kasi pag halimbawa, pag tinamaan yung isang barko doon, then the market also reacts, no? Umaakit din yung presyo sa international market. Pero hinihintay pa rin ng Department of Energy ang presyo ng bentahan sa world market hanggang Biyernes bago magbigay ng estimate para sa susunod na linggo. Kung ano ang kalalabasan na diferensya, halimbawa tumaas this week, compared to last week, ang averages nung 5 days na mga trading, yun ang magiging adjustment natin for the incoming week. Bilang tulong sa public transport sector na hirap na sa pagmahal ng diesel, ay sinimulan na ang 2 linggong service contracting sa mahigit 30,000 pampublikong sasakyan sa 40 ruta. Sa amin ng diesel, sa amin ng boundary, kaya malaking tulong yung service contracting program na yan. Dahil kung sakaling ma-shortman kami sa pan-diesel, meron kami may tatapal. Babayaran ng gobyerno ang bawat jeepney o UV Express ng 30 to 40 pesos sa bawat kilometrong biyahe nila, 82 to 100 pesos per kilometer naman sa bus. Pero ang jeepney driver na si Cleophas, hindi kasama sa service contracting. Sayang dahil mahigit 1,000 pesos sana ang kikitain niya sa gobyerno sa isang balikang biyahe mula Lagro hanggang SM North sa Quezon City. Wala po kasi nag-info sa amin na may programa na gano'n ng gobyerno. Pero kung mayroon, willing kaming sumama sa gano'ng mga programa ng gobyerno dahil siyempre extra income yan eh. Sabi ng LTFRB, bukas pa ang registration, mag-log on lang sa kanilang website para gawin ito. Hindi na rin required ang GPS devices na dagdag pa sa gastusin ng mga driver. Sa halip, gagamit na lang ng QR code system ang LTFRB. Sa mga gumagamit naman ng LPG, sa Biyernes malalaman kung magkano ang rollback ayon kay Arnel T ng LPG Marketeers Association. May tiyak ng 3 pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o 33 peso rollback kada 11 kilogram na tangke dahil sa pagtanggal ng Pangulo sa excise tax sa LPG. Pero ang pinal na presyohan ay depende sa presyo sa world market. Na-expect namin is downward. Pero ang exact price, hindi pa po namin nako-compute because kailangan po namin hintayin yung 3 araw from the time na nagkaroon po ng reduction ng diesel and gasoline. Tinatayang mahigit 1,000 piso pa rin ang isang tangke kaya mahal para sa isang may-ari ng karinderya, lalo't 800 pesos lang ito bago magkagera sa Middle East. Napilitan na siyang magtaas ng binibentang pagkain dahil maliban sa LPG, nagmahalan na lahat ng produkto. Panay kalahati ang order. O-order po sila ng kalahating sinigang, 3 silang kakain doon. Mas marami yung kanin sa ulam. Nasabaw na lang sila ng sabaw. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.